Pa-share naman mga Lodi. Heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo, kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na po ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Janine Grimaldo, Lodi Erwin Matias, Lodi Yepsky Anwar, Lodi Michael Infanto, Lodi Revan Lagman, Lodi Jonathan Cano, Lodi Roel Pepito, Lodi John Ray Caniles, Lodi Carmelita Consat, Lodi Reynad. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-42 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang mabatong bundok ng Sian Hipik, matarik at marangal na nakatindig sa gitna ng mga hamog. Mula sa mga gilid ng malalaking bato, naglalakad ang ating bida, maingat ang bawat hakbang habang tinatahak ang mabatong daan ng Sian Hipik. Napahawak siya sa kanyang selukot habang huminga ng malalim, tila inaayos ang sarili at pinapakalma ang tibok ng kanyang dibdib. Naglalakad siya sa mabangin na daan na sinabi pa niya sa isip na ilang araw na akong gumagala sa lugar na ito. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin akong natatagpuang kahit anong bakas. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang sinabi pa niya sa isip na baka mas mabagal dahil hindi ko ginagamit ang body light ng technique, pero sa pagkakataong ito, gusto ko itong mahanap habang naglalakad ng payapa. Hinawi niya ang sanga ng isang puno, at bigla siyang napalaki ang mga mata sa kanyang nakita. Ang mga dahon ay bahagyang umindayog sa pagdaan ng kanyang kamay, at sa likod ng mga sanga ay tila may bagay na hindi niya inaasahan. Sa dulo ng daan, bumungad sa kanya ang napakalawak na tanawin at ang mataas na mabatong bundok na nakatindig na parang haligi ng langit. Ang mga bangin at batong inukit ng panahon ay kumikislap sa liwanag, at ang lawak ng tanawin ay tila humihigop ng kanyang hininga. Sinabi pa niya sa isip habang nakatayo sa dulo ng bangin na ano kaya ang meron sa bundok na ito. Ano ang dapat kong hanapin? Lumingon siya sa gilid na humawak sa selukot na sinabi pa niya sa isip na huwag nating madaliin. At muli na naman siyang naglakad sa gilid ng malalaking bato, maingat ang bawat hakbang habang binabalanse ang sarili sa makitid at mabatong landas. Bigla siyang may nakita sa gilid, at kusang huminto ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang paningin ay napako sa isang lugar. Nakita niya pala ang isang yungib, bahagyang nakatago sa pagitan ng mga bato. Ang bunganga nito ay madilim at tahimik, tila hinihigop ang liwanag sa paligid. Sinilip niya ang yungib habang nagsalita sa isip, ito na kaya iyon? Ilang araw ko nang hinahanap ang lugar na ito, ngunit ngayon ko lang nakita ng ganitong pwesto. Pero papasok kaya ang isang master sa ganito kaliit na kuweba? Napako ang kanyang tingin sa madilim na bunganga ng yungib, at sa katahimikan nito ay parang may tahimik na tanong na bumabalik sa kanya, isang pagdududa na may halong pag-asa at pananabik. Sinilip niya ito na sinabi pa sa isip na ang sigurado ako ay ang kuwebang ito ay hindi kailanman mahahanap ng mga tao ng Jianghu. Dahil sa laki nito, hindi ka panipaniwala na gag-apang ang isang master sa loob. Tinanggal ang kanyang selukot na napangiti pa niyang sinabi sa isip na hindi, baliwala kung ito man ang lugar o hindi. Pinilit niyang ipasok ang kanyang sarili habang sinasabi pa sa isip na papasok ako at titingnan ko. Kung hindi ito ang tamang lugar, magsisimula ako ulit. Gumapang siya papunta sa loob habang sinasabi pa na napakalalim nito. Dapat na ba akong bumalik ng gapang? Dagdag pa niya habang patuloy sa paggapang na hindi. Dumiretso tayo sa dulo. At mula sa malayo isang sinag ng liwanag ang makikita. Napangiti ang ating bida at napasabi, nakakakita ako ng liwanag. Ang simpleng mga salita ay puno ng sigla at pag-asa, habang ang sinag na nagmumula sa dulo ng yungib ay unti-unting nagliliwanag sa kanyang mukha. At nang tuluyan na siyang makapasok sa loob ng yungib, napawika siya ng halos tumigil ang kanyang hininga sa biglaang nakita niya. Isang halaman ang tumubo sa gitna ng tubig sa ibabaw ng bato. Maliit ngunit matatag, ang liwanag ay bahagyang tumama dito, nagpapatingkad sa berde nitong kulay at nagbigay buhay sa tahimik na tanawin. Habang bumababa siya sinabi niya sa isip na paanong nagkaroon ng ganitong lugar sa loob ng kuweba. Napatigil siya sa paglalakad, napatingin sa gilid pataas. Biglang ibinaling niya ang tingin sa unahan, na may nagtatakang mukha. Napasabi siya sa isip nang makita niya ng malinaw ang halaman na ang bagay na yun kaya ay ang sungrass. Sinasabing ang sungrass ang pinakamahusay na elixir sa lahat, na nagpapahintulot sa isang tao ng Jianghu na agad makakuha ng 60 taon na halaga ng inner key kapag kinain. Sinong mag-aakala na narito lang pala ito?
Napatingin siya sa gilid, bakas ang gulat sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw, sinusuri ang paligid, at ang biglaang reaksyon niya ay tila sagot sa isang presensyang hindi niya inaasahan. Nakita niya pala ang isang napakalaking itim na ahas sa gilid. Tahimik ngunit mapanganib na nakatingin sa kanya. Ang malamig nitong mga mata ay kumikislap sa dilim, habang ang dila nito'y dahan-daang lumalabas, sumisipol sa hangin na parang sinusukat ang kanyang presensya. Nakatingin siya dito na sinabi niya sa isip na Dark King Viper. Sinasabi nila na ang mga espiritual na nilalang ay karaniwang nagbabantay sa mga elixir gaya ng sungrass. Dagdag pa niya habang nakatingin ito sa kanya na kung ang isang tao ay walang imperviousness to 10,000 poisons o panlaban sa lahat ng lason. Isang kagat lang mula sa bagay na iyan ay papatayin ka agad. Na nakangiti siyang humawak sa kanyang espada. Biglang may napagtanto siya na napalaki ng mata na napasabi na teka lang. At naiisip niya ang larwang taong na sinabi pa sa isip na kailangan ko itong mapatay sa isang tira at makuha ang sungrass. Bakit hindi pinatay ng taong gumawa ng mga eskultura ang Dark King Viper at kinuha ang sungrass? Hawak ang espada na sinabi pa niya sa isip na bakit nag-abala pa siyang gumawa ng espesyal na lalagyan sa kahon para dalhin dito ang taong nakatuklas sa sikreto ng mga eskultura. Napasimangot siya na sinabi pa sa isip na mayroon kaya akong nakaligtaan? Napatingin naman ang ating bida sa gilid. At sinabi niya sa isip na may puwang din doon. Dahan-dahan niyang ginalaw ang paa, halos hindi humihinga, takot na makalikha kahit ng munting tunog. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay nakaigting, handa sa anumang biglaang galaw ng napakalaking ahas. At dahan-dahan siyang naglakad papunta sa maliit na siwang, maingat ang bawat hakbang at pigil ang paghinga. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa napakalaking itim na ahas, habang unti-unti niyang inilalapit ang sarili sa makitid na daanan. At ilang sandali pa, tuluyan siyang pumasok sa maliit na butas. Sumilip siya dito, at makikita ang anino ng isang tao sa gilid. At nagtatakang napatingin siya rito, bahagyang napakunot ang noo habang sinusubukang unawain ang kanyang nakikita. Sa palaitong kalansay, nakaupo sa katahimikan ng yungib. Tuyot at binakbak ng panahon. Sa harapan nito ay nakalapag ang isang aklat. Nakasandal ang kalansay sa bato, habang nakakrus ang mga paa, tila nasa posisyon ng malalim na meditasyon. Kahit wala na itong buhay, ang posture nito ay naglalaman pa rin ng kakaibang dignidad at katahimikan, na parabang ang taong ito ay hindi basta namatay, kundi sadyang pinili ang lugar na iyon bilang huling hantungan. Agad na napansin niya ang aklat. Kinukuha niya ang aklat, at nabasa niya ang pamagat na Immortal Crane's Secret Art. Binuksan niya ang pahina at tahimik na binasa, bawat salita ay dumadaloy sa kanyang isip ng mabagal ngunit malinaw. Naayon dito na nalaman ko ang tungkol sa lugar na ito nang hindi sinasadya sa huling bahagi ng aking buhay. Naglibang ako rito at nakakuha ng bagong kaalaman, kaya nag-iiwan ako ng ilang salita. Makikita ang kanyang mata na sinabi niya sa isip na ang nilalaman ng lihim na sining na ito ay ang martial art na ipinapakita ng mga eskulturang yun. Nakasulat dito ng detalyado kung paano igagalaw ang true key at ilalabas ang inner key sa pamamagitan ng 5 galaw na iyon. Sinabi pa sa aklat na sinubukan kong kainin ang sungrass at ang Dark King Viper. Pero nadiskubre ko na ang myriad poisons purifying grass ay tumutubo rin dito. Dahil aabutin pa ng ilang dekada bago ito magbunga, ipinapaubaya ko ang lahat sa magiging tagapagmana ng aking legacy. Napatingin siya sa gilid na sinabi pa sa isip na ang halaman na nagbubunga lang minsan sa bawat 100 taon at kayang magtanggal ng kahit anong lason ay narito sa lugar na ito. Isang halaman na naman ang kanyang nakita sa loob ng kuwebang pinasukan niya, lumalago sa madilim at mabatong paligid. Kahit kakaunti ang liwanag na pumapasok, matatag pa rin itong tumutubo, berde at buhay. Na makikita ito na napasabi ang ating bida sa isip na nandito nga talaga. Tumingin sa gilid na sinabi pa sa isip na kamukhang kamukha ito nang nakita ko sa silid-aklatan ng Meram Alliance. Ang matandang master na ito ay nag-iwan ng pamana para sa kanyang tagapagmana, gamit ang myriad poisons purifying grass para makain ang inner core ng Dark King Viper. Ang isang normal na tao ay papatayin sana ang Dark King Viper at kukunin ang sungrass para sa sarili niya. Yumuko siya sa lupa sa harap ng kalansay na sinabi pa sa isip na maraming salamat, Elder. Na makikita ang mukha nitong bungo.
Kinuha niya ang bunga ng halaman habang sinasabi sa isip na ngayon, gamit ang bunga ng myriad poisons purifying grass. Kaya ko nang sipsipin ang enerhiya ng inner core ng Dark Viper King na puno ng lason. Habang lumalabas sinabi pa niya sa isip na at pagkatapos ay makakamit ko na ang imperviousness to 10,000 poisons o panlaban sa lahat ng lason. At makikita niya muli ang matalim na titig ng ahas, nakatuon sa kanya na parang sinusukat ang bawat galaw. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim, malamig at mapanganib, habang ang dilay dahan-daang dumudulas sa hangin. Nakaharap siya sa ahas, inilabas ang espada, hawak ng matibay at handa sa anumang galaw. Ang liwanag ay tumama sa bakal, kumikislap sa dilim ng yungib, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ng mapanganib na nilalang. Biglang sumugod ang ahas sa kanya, ipinagbuka ang bibig nito ng malapad, nagpapakita ng mga matatalim na pangil. Ang bilis at bigat ng galaw nito ay ramdam ng kanyang buong katawan. Pinatigas ng ating bida ang kanyang postura, humawak ng mahigpit sa espada, bawat kalamnan ay nakaigting at handa sa galaw ng kalaban. Ang mga paa niya ay nakatapak ng matatag sa sahig, ang katawan ay balanse, at ang bawat hibla ng kanyang konsentrasyon ay nakatuon sa mabilis at mapanganib na sumugod na ahas. Mariin pa niyang sinabi sa isip habang nakatingin na pasensya na. Lumabas tayo at gumawa ng mas mabubuting bagay kasama ko. Mula sa isang malakas na was-iwas ng espada, nahiwa niya ang ulo ng ahas. Ang bakal ay dumaan ng mabilis at tumpak, at sa isang iglap. Natigil ang galaw ng mapanganib na nilalang. At makikita ang ulo nito na bumagsak sa lupa, gamunong sa malamig na bato habang nagkalat ang dugo nito sa paligid. At pagkatapos ay mariin na tiningnan niya ito. Umupo siya sa lupa habang nakapikit at sa kanyang kamay makikita ang kulay berde sa hangin. At sinabi niya sa isip habang makikita sa palad niya ito na ang inner core ng Dark Viper King ay talagang puno ng nakakatakot na poison key. Dagdag pa niya habang nakatingin dito na para makuha ang imperviousness to 10,000 poisons. Kailangan ko munang kainin ang inner core at hayaang kumalat ang lason sa buong katawan ko, tsaka ko kakainin ang myriad poisons purifying grass. Maaari ko itong ikamete, pero hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong maging immune sa lahat ng lason. At pagkatapos, ang inner core ay dahan-dahan niyang nilagay sa kanyang bibig. At ilang sandali pa ay nilunok niya ito. Makikita ang kanyang mga ugat na unti-unting nagkulay lila, umuumbok sa ilalim ng balat habang ang lason ay rumaragasa sa kanyang katawan. Nangangalit ang kanyang mga ngipin sa tindi ng sakit, halos mawalan siya ng malay sa bawat hampas ng kirot. Tumigas ang kanyang kamay, at ang lilang lason ay malinaw na damaloy rito, parang buhay na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Unti-unting namanhid ang kanyang mga daliri, ramdam niya na kung pababayaan niya ito, maaaring tuluyan siyang lamunin ng lason. Bumagsak siya sa lupa, ang katawan ay namimilipit sa matinding sakit habang ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa loob ng yungib. At dito na nagtatapos ang ika-42 kabanata. Ika-43 kabanata, sa pagpapatuloy. Sa loob ng madilim na yungib, napaungol siya sa sakit habang nakaupo, nakakrus ang mga paa sa malamig na lupa. Sinabi pa niya habang pakiramdam niya ay tinutunaw siya ng lason na napakasakit. Parang natutunaw ang mga lamang loob ko. Hindi ko na kaya. Kailangan ko nang kainin agad ang myriad poisons purifying grass. Makikita ang kanyang mukha na dumadaloy ang lason na sinabi pa niya sa isip na huwag muna. Kung kakainin ko ito ngayon, mabibigo ako. Mula sa kanyang mga kamay ay makikita ang myriad poisons purifying grass. Dahil sa tindi ng lason at sakit, tila nagdodoble ang kanyang paningin at makikita ang liwanag mula sa madilim na lugar. Sinabi pa niya sa isip na sige, ngayon na. Kumalat na ang lason hanggang sa dulo ng aking mga daliri sa paa. Mula sa kanyang mga palad makikita ang myriad poisons purifying grass na sinabi pa niya sa isip na kung kakainin ko ang bunga ng myriad poisons purifying grass ngayon. Hindi na niya ito na ituloy. At napamura na lang na napasabi na buwisit. Hindi ko. May galaw ang katawan ko. Unti-unting dumidilim ang kanyang paningin, ang liwanag sa paligid ay tila hinihigop ng kadiliman. Ang mga tunog ay nagiging malabo, at ang tibok ng kanyang puso ay bumabagal sa kanyang pandinig. Sa pagitan ng malay at kawalan,
Pilit niyang kinakapitan ang natitirang kamalayan. At bigla siyang napadpad sa isang maliwanag na lugar. Sa gitna ng liwanag, may isang babae na nakaupo sa lamesa, nakatingin sa kanya. Napasabi siya, ito ang araw na bumalik ako sa bahay matapos talunin ng Feast King. Noong araw na yon, ikinwento ko sa aking ina kung paano ko natalo ang Feast King at ang mga naisakatuparan ko. Na makikita ang kanyang ina na nakangiti habang kumakain ng isda. At siya ay napapaisip habang nakatingin dito na may ngiti sa labi ng kanyang ina. Na sinabi pa niya sa isip na noon ba, ganoon na ba karami ang kulubat sa mukha niya? Napasabi pa siya na masyado akong nakatuon sa sarili ko noon kaya. Hindi ko man lang siya matignan ng maayos. Kaya pala, hindi ko napansin ang mga kulubat niya. Maingat niyang inilagay ang isda sa kanin ng ating bida, ang kilos ay puno ng pagmamahal. At nakangiting sinabi ng kanyang ina na napakagaling talaga ng anak ko. Kumain ka na, kumain ka para bumalik ang lakas mo. Sinabi pa niya habang unti-unting lumalayo ang larawan na ina. Ang aking ina, at bumalik ang eksena sa kanya, nakadapa siya sa lupa, hindi gumagalaw, at ang lason sa kanyang katawan ay nananatili pa rin. Ang bawat hibla ng kanyang laman ay tila pinipiga pa rin ng mapanganib na enerhiya, at ang katahimikan sa paligid ay mas matindi kaysa dati. At ang Myriad Poisons Purifying Grass ay nahulog sa tabi ng kanyang kamay. Walang lakas ang kanyang mga mata habang nakatingin sa Myriad Poisons Purifying Grass, at sa isip niya ay sumagi ang salita na hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Ang bawat salita ay puno ng desperasyon at determinasyon, habang ang katawan niya ay patuloy na kinakain ng lason. Dagdag pa niya sa isip na marami pa akong kailangang gawin. At naiisip ang mga salita ng kanyang ina na kaya mo yan, di ba, anak? Pinatigas niya ang kanyang mga ngipin, halos magdilat sa sakit, at pinilit na igalaw ang kamay. Ang bawat paggalaw ay labis na mabigat na itinutulak ang Myriad Poisons Purifying Grass, kahit na siya ay nahihirapan na nanginginig ang kamay, ngunit kahit ganun hindi siya sumuko. At nang malapit na ang kamay niya sa bibig, agad niya itong ibinuka. Ang maliit na Myriad Poisons Purifying Grass ay nakalapit sa kanyang dila. At sa bawat sandali ay ramdam niya ang bigat ng desisyon, isang pagitan ng buhay at kamatayan. Kahit nanginginig ang kanyang katawan at namimilipit sa sakit, pinilit niyang ipasok ang halaman sa kanyang bibig. Makikita ang kanyang mga mata na muli na namang napapapikit, pinipigil ang bawat kirot at hirap na nararamdaman. Hanggang sa tuluyan na niya itong sinara. Makikita siya na hindi kumikilos, nakahandusay sa lupa. At lumipas ang ilang sandali, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Bumangon siya habang sinasabi sa isip na hindi pala ako namatay. Napatikom siya ng mahigpit ng kamao na nakangiting sinabi pa niya sa kanyang sarili na ang matinding sakit na kumokontrol sa katawan ko ay nawala na rin. Gaano na kaya katagal ang lumipas? Napahinga siya ng malalim na sinabi pa sa isip na bago yon. Tignan ko muna ang kondisyon ng katawan ko. Umupo siya, nakakrus ang mga paa, at ang dalawang palad ay nakalapat sa harapan habang nakapikit ang mga mata at nakatuon sa malalim na konsentrasyon. Unti-unti, lumalabas ang enerhiya mula sa kanyang katawan, dumadaloy sa bawat hibla ng laman, at bumabalot sa kanyang paligid ng tahimik ngunit makapangyarihan. Napangiti siya, at napasabi sa kanyang sarili, nagtagumpay ako. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay unti-unting nakakaramdam ng ginhawa, habang ang enerhiya na dumaloy mula sa loob ay bumabalik sa balanse. Iminulat niya ang kanyang mata at sinabi pa na nakamit ko na ang imperviousness to 10,000 poisons, kaya wala nang lason ang makakasakit sa akin. Ang antas na ito ay hindi basta-basta nakakamit sa pagkakaroon lang ng maraming inner key. Tumayo siya, habang nakangiti sinabi pa niya sa isip na isa itong antas na hindi ko man lang naabot sa nakaraan kong buhay. Naglakad siya habang napasabi pa sa isip na ngayon, dahil natiis ko ang sakit. Tumingin siya sa gilid na may kakaibang saya sa mukha. Na sinabi pa habang makikita ang halaman na oras na para sa gantimpala. Binunot niya ang halaman at kanyang pinagmasdan ng mabuti, napangiti siya, at napasabi pa sa sarili, kasama ang mga ugat, kakainin ko ang lahat. Makikita na kinakain niya na ang halaman. Dahan-dahan at maingat, kasama ang mga ugat nito. Nakatalikod siya, patuloy sa pagkain ng halaman, hawak pa rin ng mahigpit ang mga ugat at dahon. Ang bawat kagat at paglunok ay dahan-daang nagpapalakas sa kanyang katawan,
habang ang enerhiya ay unti-unting dumadaloy sa kanyang loob. Umupo siya nang nakakross ang mga paa, nakapikit ang mga mata, at tahimik na nagtuon sa kanyang konsentrasyon. Ang kanyang katawan ay nakabalot sa katahimikan, habang ang enerhiya mula sa kinain niyang halaman ay dahan-daang dumadaloy sa loob niya. Sa bawat hinga at pagtuon ng isip, ramdam niya ang unti-unting paggising ng lakas at ang muling pagsasaayos ng kanyang katawan, isang sandali ng katahimikan bago ang susunod na yugto ng kapangyarihan. Ang enerhiya na lumalabas sa kanyang katawan ay unti-unting umiikot sa hangin. Bumabalot sa paligid na parang buhay na naglalakbay. Ang bawat hibla ng kapangyarihan ay kumikislap at dumuduyan, naglalaro sa liwanag ng yungib. At ilang sandali pa, damaloy sa kanyang mga ugat ang enerhiya na kulay lila, kumikislap at umiikot sa ilalim ng balat. Ang bawat hibla ng kanyang laman ay naramdaman ang lakas nito, unti-unting pinapalakas ang katawan at pinapawi ang natitirang epekto ng lason. Pumikit siya, nakatuon sa sarili, habang ang enerhiya sa kanyang katawan ay malinaw na makikita. Kumikislap at umiikot sa bawat ugat at kalamnan. Ang kanyang buhok ay dahan-daang umaangat sa hangin, na parang sinasalo ang umiikot na enerhiya sa paligid. Unti-unti, ang lilang liwanag at enerhiya na bumabalot sa hangin ay nawawala, unti-unting bumabalik sa kanyang katawan at nagiging bahagi ng kanyang sariling lakas. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng enerhiya, seryosong nakatingin sa harapan. Napangiti siya habang napahawak sa braso, at sa isip niya ay sumagi ang salita, "Ganap ko nang nasipsip ang 60 taon na halaga ng inner key." Ramdam niya ang lakas na dumadaloy sa bawat ugat at kalamnan, ang enerhiya ay parang apoy na nagbabalik ng sigla at kapangyarihan sa bawat hibla ng katawan. Tumayo siya habang sinasabi pa sa isip na ngayong mayroon na akong kabuuang 120 taon na halaga ng inner key, magagamit ko na ang ika-4 na galaw. Napangiti siya na sinabi pa sa isip na kasama ang Immortal Crane secret art na nahanap ko rito. At pagkatapos, gumawa siya ng galaw, mabilis, tiyak, at puno ng kapangyarihan, habang may ngiti sa kanyang mga labi. Ang bawat kilos ay nagpapakita ng kontrol at mastery. Ang aura ng enerhiya ay kumikislap sa paligid. At isang malakas na puwersa ang kanyang pinakawalan sa harapan, sumabog sa hangin at nagdulot ng malakas na alon ng enerhiya. Ang hangin ay ramdam sa kanyang balat at buhok, na parang bawat hibla ay tinatangay ng enerhiya na kanyang pinakawalan. Ang usok at alikabok sa paligid ay mabilis na tumakbo, umiikot sa hangin at sumusunod sa galaw ng kanyang puwersa. Muli na namang gumawa siya ng galaw, gamit ang buong katawan, bawat hibla ng kalamnan at ugat ay nakatutok sa bawat kilos. Pinatama niya ang balikat sa hangin, at kitang-kita ang lakas ng impact sa bawat galaw. Ang enerhiya ay sumabog sa paligid, umiikot at nag-uumapaw sa hangin. At sinabi niya sa kanyang isip na isang martial art na gumagamit ng buong katawan para labanan ang mga kaaway. Isang uri ng sining ng pakikipaglaban ng pisikal. Dagdag pa niya sa isip na ang mga pangunahing atake ay hindi suntok at sipa. Ginagamit lang ang mga iyon bilang panlinlang sa mga kalaban o para sa depensa, habang ang mga totoong nakamamatay na atake ay gumagamit ng mga balikat, tuhod, at siko. Aitet ira ang siko kapag suntok ang inaasahan ng kalaban, o tatamaan sila ng balikat kapag sipa ang inaakala nila. At makikita ang malakas na impact sa hangin mula sa bawat galaw ng kanyang katawan. Ang hangin ay tila pinipiga at tinatangay ng kapangyarihan. Umiikot sa paligid at nagdudulot ng alon ng tensyon sa bawat hibla ng paligid. At pagkatapos, pumikit siya at pinakalma ang sarili habang ibinababa ang kamay sa harapan. Ang bawat galaw ay dahan-dahan at kontrolado na tila sinasadya niyang patahimikin ang nag-aalab na enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Kinuha ang aklat sa loob ng Demeter at sinabi sa kanyang sarili na kumpara sa Unrivaled Wind God Feast na natutunan ko noon, ang martial art na ito ay malinaw na mas mataas ang antas. Dagdag pa niya habang hawak ang aklat na maihahambing ito sa Soul Chasing Azure Sword Arts na natutunan ko. Makikita ang kalansay na sinabi pa niya sa isip na sinong master ang mag-iiwan ng ganitong klaseng martial art. Mariing nakatingin siya dito. At ilang sandali pa ay gumalang siya na sumuntok sa palad na pumikit na sinabi niya na sana ay mamahinga ka ng payapa. At pagkatapos ay inilibing niya ito at umalis, tahimik at walang pag-aatubili, na para bang ang ginawa niya ay isang tungkulin na kailangan lamang tapusin.
At pagkatapos ay lumipat ang eksena sa Wuhan, sa bahay inuman ni Baekpyo. Makikita ang bandera nito. Masayang sinabi ni Baekpyo na hindi ba't pumunta ka na rito noong huli? Inalis ng ating bida ang kanyang selukat na tumugon na tama iyon. Isiping natatandaan mo pa pala ako. Muling sinabi sa kanya ni Baekpyo na paano naman hindi? Matapos ang lahat, ikaw ang una kong naging customer. Dagdag pa niya na hindi ba't uminom ka ng alak sa upuang yan? Sumagot ang ating bida na oo. Makikita ang labas na malakas na tumawa si Baekpyo na maligayang pagbabalik. Maupo ka rito. Naupo ang ating bida sa tabi ng bintana kung saan yun ang palagi niyang pwesto noon pa man nang siya'y alliance leader pa. Bigla naman siyang may napansin. At makikita ito na sinabi niya na hindi ko pa nakikita ang mga yan dati. Habang binababa ang baso ni Baekpyo sinabi niya na ginawa ko ang mga yan para hindi mainip. Napasabi naman ng ating bida sa isip na gusto ko sanang isama si Baekpyo, pero mukhang napakapanatag na niya ngayon. Bigla namang bumukas ang pintuan. Nagulat ang ating bida sa kanyang nakita. At agad na napalaki ang mga mata na may pagtataka. At napasabi siya sa isip nang makita ito na si Matian. At dito na po nagtatapos ang ika-43 kabanata.